Hello, at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang 100% Wolf, na ipinalabas sa taong 2020. Bago tayo magsimula ay maari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng mga lobo na tumatakbo sa lungsod at tumatalon sa mga bahay. Sa gitna ng eksenang ito, makikita ang isang bata na sumusunod sa kanila habang may dalang singsing. Di kalaunan, nakarinig ang mga lobo ng sigaw, agad nilang tinungo ang bahay na nasusunog kung saan sinimulan nilang iligtas ang mga tao sa loob, at ang batang sumusunod sa kanila ay nagngangalang Freddy. Ang kanyang ama ay ang pinuno ng mga taong lobo, at nahulog ang singsing na dala ni Freddy at ito ay isang sagradong moonstone na sadyang mahalaga para sa mga taong lobo. Si Hotspur, na tiyuhin ni Freddy ay labis na naiinis kay Freddy dahil sa pagdadala ng singsing. Ngunit sinubukan siyang pakalmayan ng ama ni Freddy sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na si Freddy ay bata pa at inosente. Sa kabila nito si Hotspur ay nananatiling galit, at maraming aso ang nakitang tinutukso at pinagtatawanan si Hotspur, kaya itinaboy ng ama ni Freddy ang mga aso. Nalulungkot si Freddy kaya sinakay siya ng kanyang ama sa likod niya. Mabilis itong tumakbo patungong kagubatan upang pasiglahin ang kanyang loob, ngunit habang mabilis na tumatakbo ang ama ni Freddy ay biglang huminto ito at hindi sinasadyang tumalsik si Freddy sa gitna ng kalsada at muntik na siyang masagasaan ng isang ice cream truck. Mabuti na lang at nailigtas agad siya ng kanyang ama. Ang driver ng ice cream truck ay labis na nag-alala. Matapos masaksihan ang nangyari ay nagsimula siyang mag-isip na si Freddy ay maaaring kinain ng isang lobo at nagpas siyang makipagsapalaran sa kagubatan upang hanapin siya. Samantala, sa kagubatan nagbabala kay Freddy ang kanyang ama na layuan ang mga tao. Habang papalapit sa kanila ang driver ng ice cream truck, nagtago sila sa likod ng isang bato. Ngunit nahanap sila doon at natakot siya nang makita ang lobo at nang mahuhulog na siya sa bangin. Sinubukan niligtas ng ama ni Freddy ang truck driver. Humingi ng tulong ang ama ni Freddy ngunit sa di kalayuan, pinapanood ni Hotspur ang pangyayari. Biglang nahulog ang ama ni Freddy sa bangin, habang nakatingin si Freddy sa ibaba ng bangin at umiiyak. Lumapit si Hotspur kay Freddy at saka inilayo ito sa bangin, ngunit aksidenteng nahulog ang kanyang moonstone ring. Ang truck driver naman ay nakaligtas at napulot nito ang singsing. Sinubukang tawagin ito si Freddy ngunit hinaharangan si Freddy ni Hotspur. Sa kastilyo, lahat ay nagluluksa sa pagkamatay ng ama ni Freddy ngunit naniniwala pa rin si Freddy na buhay pa ang kanyang ama. Si Mrs. Mutton ang nag-iisang tao na nagtratrabaho at nagsilbi sa kanilang pamilya ay sinubukang pakalmayan si Freddy na nag-iisang umiiyak at malungkot. Makalipas ang 6 na taon, ngayon ay teenager na si Freddy. Sa partikular na gabing iyon ang isang bagay na espesyal na malapit nang mangyari sa kanya na siya ay magiging bagong pinuno ng mga lobo. Napapalit sa kanyang tiyuhing si Hotspur na pansamantalang namumuno pagkatapos mamatay ng kanyang ama, habang si Hotspur ay kinukumbinsi ang mga matatanda na hayaan siyang magpatuloy sa pamumuno sa mga lobo. Ikinatwiran niya na naalis na niya ang lahat ng ligaw na aso sa lungsod, na labis na kinasusuklaman ng mga lobo, ngunit nag-aalangan pa rin ang mga matatanda na maniwala sa kanya dahil paulit-ulit siyang nabigo na makuha ang moonstone ring na ngayon ay hawak pa rin ni Creep, na noon ay maraming ginawang pagtatangka si Hotspur upang makuha ang singsing. Dumating na ang gabi sa unang pagkakataon na magbagong anyo si Freddy bilang isang lobo, at maging pinuno ng grupo na ang lahat ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbabago, habang ang bawat miyembro ng grupo ay lumalakad sa liwanag ng buwan at sila ay nagbagong anyo bilang mga lobo. Sa wakas, oras na ni Freddy at may kumpiyansa siya na lumakad papunta sa liwanag ng buwan at ang kanyang pagbabago ay magaganap na. Ngunit biglang may nangyaring hindi inaasahan kay Freddy. Imbis na maging isang mabangis at makapangyarihang lobo, ay nagbagong anyo siya ng isang maliit na pudol na labis na ikinagulat at galit ng lahat ng tao sa paligid niya. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa komunidad ng taong lobo, dahil doon ay ipinaliwanag ng kanyang tito Quickie na si Freddy ay isinumpa dahil nahulog niya ang kanilang mahalagang moonstone ring. Pagkatapos ay binigyan ng mga matatanda si Freddy hanggang sa susunod na araw upang magbagong anyo bilang isang lobo, dahil kung hindi, siya ay itatapon na nila. Si Freddy ay nasaktan kaya umalis siya sa pagtitipon, tumakbo siya sa kanyang silid ngunit pagdating niya doon binuli siya ng mga anak ni Hotspur, kinulayan ang balahibo niya sa ulo at nilagyan ng silver na pulse areas ang kanyang leeg upang hindi siya makabalik sa anyong tao. Ngunit nakatakas si Freddy at nakaisip siya ng planong sirain ang sumpa at nagpasya siyang kunin ang moonstone ring at ibalik ito sa mga taong lobo na umaasang aalisin nito ang sumpa.
Puno ng pag-asa si Freddy na nagtungo sa bayan at sumakay sa isang dumaan na truck, ngunit habang siya ay naglalakbay ay nagsimula siyang magpakita ng malaaso na katangian tulad ng paglabas ng kanyang dila, at galit sa mga pusa. Bigla siyang nahulog sa truck at napansin niya na nasa gitna siya ng kalsada at mabilis na umiwas sa mga sasakyan, buti na lang at may isang aso na nagngangalang Bati ang sumagip sa kanya, dahil muntik na siyang masagasaan. Ngunit ng mga oras na yun ay naging mayabang si Freddy. Sinabi niya kay Bati na lumayo ito sa kanya dahil hindi niya kailangan ng tulong nito. Napansin ni Bati na may kakaiba kay Freddy, kaya sinabi ni Freddy na hindi siya poodle, isa siyang tao na kaya niyang tumayo sa dalawang paa niya. Kaya tinanong siya ni Bati kung hindi niya talaga kailangan ng tulong, sumagot si Freddy na ayaw niya ng tulong, kaya naghiwalay na sila. Maya-maya ay napadpad siya sa mga ligaw at mabangis na aso, kaya naisipan niya na lang na bumalik kay Bati para humingi ng tulong. Pagkatapos ay hiniling niya kay Bati na hanapin nila ang mga ngaso na pumatay sa kanyang ama. Nakaramdam ng simpatsya sa kanya si Bati kaya pumayag ito. Ngunit sa isang kondisyon na bibigyan niya ito ng maraming karne bilang kapalit. Maya-maya ang pag-uusap nila ay biglang naputol dahil biglang lumitaw ang mga tagahuli ng mga aso at tinangka silang hulihin. Sa kabutihang palad, si Bati ay nakilala bilang ang dakilang Houdini dahil sa kanyang kahangahangang mga kasanayan sa pagtakas at madali niyang nalinlang ang mga tagahuli ng mga aso, kaya nakawala sila ni Bati. Sinamahan ni Bati si Freddy sa kinaroroonan ni Creep, habang sila ay nasa daan sinamantala din ni Bati ang pagkakataon na turuan si Freddy kung paano kumilos na parang totoong aso, at biglang sumulpot ang mga lobo at mabilis niyang itinago si Freddy na nagbabala sa kanya na mag-ingat. Dahil ang mga lobo ay mga mapanganib na nilalang na nagkukunwari lamang na tumutulong sa mga tao. Ipinaalam din niya kay Freddy na ang mga lobo ay nag-aalay ng mga tuta sa Diyos na buwan at natutulog sa mga kabaong. Gayunpaman, pinabulaanan ni Freddy ang kanyang mga sinabi ni Bati, at iginiit na ang lahat ay kasinungalingan, na naging dahilan upang hindi mapalagay si Bati, dahil pakiramdam niya ay ipinagtatanggol ni Freddy ang mga lobo. Kalaunan ay nakarating sila sa lokasyon ni Creep kung saan pumasok si Freddy sa loob at nakita niya ang moonstone ring na hinahanap niya. Sa kasamaang palad ay peke pala ito. Nahuli naman siya ni Creep at nagalit sa kanya dahil nasira ni Freddy ang pwesto niya, ngunit nagulat si Freddy nang umilaw ang totoong moonstone ring niya sa kamay ni Creep. Sa kanyang laboratorio itinali ni Creep si Freddy. Napansin niya ang pilak na kwintas na suot ni Freddy. Natuklasan niya na ito ay kabilang sa pamilyang Lupin na medyo sikat sa lungsod. Maya-maya ay dumating si Bati at sinubukang iligtas si Freddy, na nagresulta sa kaguluhan at pagkawasak at nakuha ni Freddy ang singsing. Sa huli nagawa nilang makatakas sa kinaroroonan ni Creep. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Freddy ang pangakong bibigyan siya ng karne, ngunit sinabi ni Freddy na hindi siya makakauwi sa sandaling ito, na ikinadismaya ni Bati at mabilis na iniwan siya. Sinubukan ni Freddy na sundan si Bati at napunta siya sa isang pier kung saan niya ito natagpo ang nakatira. Sa isang mabahong bahay na karton ay ibinahagi ni Bati ang kanyang malungkot na nakaraan, ang pagtanggi sa kanya ng pet shop dahil walang may gustong ampunin siya. Nang marinig ito ni Freddy ay nakonsensya siya dahil sa hindi niya pagtupad sa pangako kay Bati. Biglang lumitaw na naman ang mga manghuhuli ng aso at nahuli silang dalawa at dinala sila sa isang dog shelter na tinatawag na Colfax. Sa lugar na iyon ay nakasalubong nila ang isang babaeng in charge na nagngangalang Mrs. Commander at ang kanyang watchdog na Cerberus at dinala sila sa isang lugar upang linisin. Samantala, sinundan ni Creep si Hotspur sa bayan dahil pinaghihinalaan niya ang pamilyang Lupin dahil sa kwintas ni Freddy. Pagkatapos ay nilapitan niya si Hotspur at sinabing ninakaw ng kanyang aso ang kanyang singsing, at bigla niyang hinila ang isang hibla ng biguti ni Hotspur. At biglang nakita ni Hotspur ang isang advertisement at nakita niya ang larawan ni Freddy at nagmadaling pumunta sa Colfax. Samantala, pagkatapos linisan sina Freddy at Bati ay ikinulong sila sa isang selda kung saan nakatagpo sila ng 3 iba pang aso na pinamumunuan ni Twitchy, ngunit napakaliit nito. Gayunpaman, hindi sigurado si Freddy kung si Twitchy ang tunay na pinuno dahil napakaliit nito at cute, at nang marinig nga ito ni Twitchy ay nagalit siya at sinubukang atakihin si Freddy. Ngunit humarang ang isang advisor na si Hamish at pinakalma siya. Sinabi ni Freddy na gusto niyang lumabas doon kaya naghahanap ng paraan si Bati kung paano sila makakalabas sa lugar na yon, kaya hinulog ni Bati ang bato sa isang underground canal sa kanilang lokasyon, kaya nabalisa ang lahat. Sinabi ni Hamish na may isang halimaw na nakatago sa ilalim ng lugar at kumakain ito ng buhay na aso, at sinabi ni Twitchy na sinubukan nilang tumakas ngunit lahat ng paraan na naisip nila ay palpak.
Habang tumatakbo ang oras, nabalisa si Freddy at hinimok si Batty na maghanap ng paraan para makatakas, gayunpaman biglang dumating si Hotspur na ikinatuwa ni Freddy dahil naniniwala siyang ililigtas siya nito, kaya nagulat si Batty nang tawagin ni Freddy ang tiyuhin na si Hotspur dahil silang lahat ay alam na si Hotspur ay isang werewolf. Si Freddy ay dinala palabas ng pasilidad ni Hotspur, ngunit hindi niya alam na si Hotspur ay dumating lamang upang kunin ang Moonstone Ring na hawak niya. Bukod pa rito, si Hotspur at si Mrs. Commander ay nagsasabuatan, at si Mrs. Commander ay nagbigay ng remote control kay Hotspur upang patakbuhin ang isang makina. Samantala, ibinalik si Freddy sa kanilang kulungan kasama si Batty. Tinanong ni Batty si Freddy kung sino siya at ano siya at inamin ni Freddy na siya ay isang taong lobo at hindi isang ordinaryong aso na labis na ikinadismaya ni Batty, dahil siya ay nagsinungaling sa kanya. Dito naman, si Creep ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa balahibo ni Freddy, at biguti ni Hotspur na ninakaw niya. Kalaunan ay natuklasan niya na si Hotspur ay isa ring werewolf. Sa Dog Found, muling bumalik sa kanilang kulungan ang gwardiya na walang dalang pagkain, isang pirasong buto ang hinagis nito sa kanila at pinag-agawan nila. Kinuha ni Batty ang buto at hinagis sa siwang ng pinto ng kulungan, at sinubukan niyang lumusot ngunit hindi ito magkasya kaya't hiniling niya kay Twitchy na lumabas ng kulungan at pindutin ang buton para buksan ang pinto. Si Twitchy ay nag-aalangan ngunit pagkatapos purihin ni Freddy ang kanyang katapangan ay pumayag siyang tumulong. Sa kasamaang palad ay hindi niya sinasadyang napindot ang maling buton na naging sanhi ng emergency alarm sa buong kulungan. Ilang sandali lang ay dumating si Mrs. Commander kasama ang kanyang nakakatakot na aso. Si Mrs. Commander ay determinado siyang alamin kung sino ang nagtangkang tumakas sa kulungan, kaya inutusan niya si Cerberus na amuyin ang salarin. Kaya matapang na humakbang si Freddy at inamin ang kasalanan, at lumapit siya kay Mrs. Commander at inihiyan niya ito na ikinagalit ni Mrs. Commander. Bilang isang parusa itinapon siya sa isang nakahiwalay na kulungan, na kung saan nakakulong ang halimaw. Samantala, nakauwi na si Hotspur dala ang Moonstone Ring at sinalubong siya ni Mrs. Martin. Tinanong ni Mrs. Martin kung nahanap na si Freddy. Sumagot si Hotspur na hindi pa ngunit nakita niya sa loob ng sasakyan ang larawan ni Freddy, kaya nagmamadali siyang pumunta sa Colfax. Si Batty ay nakonsensya dahil hinayaan niyang mahuli ang kaibigan niyang si Freddy. Dito niya nakita kung gaano ito kahalaga sa kanya, at sinubukan nilang tumakas sa pamamagitan ng paggapang sa isang air vent. Mula sa loob ng vent na saksihan nila ang pag-activate ni Mrs. Commander ng isang makina. Idinisenyo ang makina upang gawing piluka ang lahat ng aso sa bilangguan. Sa kabilang banda sa nakahiwalay na kulungan nakaramdam ng takot si Freddy nang maramdaman niyang may gumagalaw sa kadiliman. Desperado siyang naghanap ng daan palabas ngunit napagtanto niyang nakalok ang lugar. Wala nang magawa si Freddy kaya sinabi niya sa halimaw na kainin na siya, at kinausap siya ng halimaw na hindi siya kumakain ng aso. Nakita ng halimaw ang suot na kwintas ni Freddy, tinanong niya kung saan ni Freddy nakuha yun, naamoy niya si Freddy kaya nakilala niya ito, at lumabas ang halimaw. Dito nakilala ni Freddy na siya ang nawawala niyang ama na kinulong sa lugar na iyon at niyakap siya ng kanyang ama. Masaya sila na sa wakas ay muli silang nagkita, hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama ay buhay pa. Sa mga taon na lumipas ay ipinaliwanag ng kanyang ama na siya ay nakaligtas sa pagkahulog sa bangin, ngunit nanghihina siya noon at hindi nagtagal ay natagpuan siya ng dalawang opisyal ng Colfax at ikinulong siya. Makalipas ang ilang araw si Hotspur ay bumisita sa kanya. Sa halip na tulungan siya ay isinuot sa kanya ang pilak na post-arrest para maiwasang bumalik sa pagiging tao. Dahil dito ang ama ni Freddy ay nakulong ng 6 na taon sa Colfax, habang nag-uusap sila, nahulog mula sa itaas si Batty at mga kasama nito. Inatake nila ang ama ni Freddy ngunit nagawa ni Freddy na pakalmayan sila at ipaliwanag na ang lobo ay ang kanyang ama. Kalaunan ay sinabi ni Batty sa kanila ang plano ni Hotspur na sirain ang lahat ng aso sa lungsod, kaya nakatakas sila sa isang daanan sa ilalim ng lupa ngunit sila ay hinarang ni Mrs. Commander. Sa kabutihang palad dumating si Mrs. Martin at hinimok si Freddy at ang kanyang mga kaibigan na umuwi, habang si Mrs. Martin at Twitchy ay nakaharap kay Mrs. Commander. Sina Freddy naman ay nakatakas sila sa subway at nang nasa labas na si Freddy ay muling nagbagong anyo bilang tao. Samantala, sa loob ng kastilyo ay sabik na hinihintay ng pamilyang Lupin ang pagdating ni Freddy, ngunit sa halip ay dumating si Hotspur, at kinumbinsi sila bilang pinuno nila gamit ang Moonstone Ring. Maya-maya ay isa-isa silang nagbagong anyo sa liwanag ng buwan pagkatapos ay ipinakilala niya ang dog extermination machine na ginawa niya kasama si Mrs. Commander. Nang pipindutan niya na ang buton,
biglang dumating si Freddy at ang kanyang ama na ikinagulat ng lahat. Nagulat sila nang malaman na buhay pa pala ang ama ni Freddy. Nang isinisiwalat na ng ama ni Freddy ang mga kasinungalingan ni Hotspur ay biglang dumating ang truck ni Creep at nabangga ang ama ni Freddy, at nawalan siya ng malay. Pinatamaan ni Creep ang mga lobo gamit ang kanyang silver weapon, isa-isa silang nanghina. Nang makita si Freddy ni Creep ay napagtanto niya na siya pala ang batang muntik niyang masagasaan noon, ngunit biglang lumitaw si Hotspur at kinalngat niya si Creep. Nakuha ni Freddy ang remote control at nagsimulang habulin si Freddy upang kunin ang remote. Nang makuha ni Hotspur ang remote ay pinaandar niya ang makina at nagsimula ng humigop ito, ngunit pinatakas na ni Mrs. Mutton ang mga aso sa kulungan. Nagalit si Hotspur at hinabol si Freddy hanggang sa bubong ng gusali. Tumakbo si Freddy sa liwanag ng buwan at nagsimula si Batty at mga lobo na palakasin ang loob ni Freddy. Nagsimulang magbagong anyo si Freddy bilang lobo, ngunit naging isang maliit na poodle pa rin siya. Kahit maliit siya, umatungal siya ng napakalakas at yun ang dahilan para mahulog si Hotspur. Pagkatapos ay isinara ang Colfax at inaresto si Mrs. Commander. Ang mga aso na dating nakakulong sa Colfax ay dinala upang manirahan sa kastilyo kasama ang mga taong lobo. Pagkatapos ay si Hotspur at ang kanyang mga anak ay sinusubukan din na magbago para maging mabuting mga taong lobo, at ang mga aso at lobo ay naging magkaibigan at namuhay ng nagkakasundo. Tinupad naman ni Freddy ang kanyang pangako kay Batty na bibigyan siya ng maraming karne at ginawan pa siya ng isang bagong tahanan. Samantala, ipinagpatuloy ng ama ni Freddy ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mga lobo. Nagsisimula ang pelikula sa kalawakan kung saan makikita natin ang 12-dosenang maalamat na mga espiritu ng buwan na sumasayaw sa kanilang pangkaraniwang ritual. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ipinapakilala tayo sa isang batang espiritu ng buwan na nagngangalang Mopo, na nagmamaneho ng isang uri ng truck papunta sa lugar. Napagtanto natin na nais ni Mopo na makasali sa sayaw balang araw, kaya ginagaya niya ang bawat galaw nila. Biglang nagkaroon ng madilim na pagbabago nang ipakilala tayo sa isang masamang nilalang nakahawig ng lobo, na gumagamit ng itim na mahika upang sumipsip at nakawin ang kapangyarihan ng magagandang espiritu. Sa sandaling iyon, huminto ang eksena upang bigyan tayo ng mas malinaw na paliwanag sa nangyayari. May maririnig tayong isang boses sa background na nagpapakilala sa atin ng kwento. Ang nagsasalita ay si Freddy Lupin. Mukha siyang isang tuta at hindi mapanganib sa kahit anong paraan. Dahil dito, palagi siyang nilali ng ibang mga lobo sa kanilang pangkat, maliban sa kanyang ama na naniniwala pa rin sa kanya. Dito natin nakikilala ang kanyang ama, si Flashheart, ang alpha ng kanilang pangkat. Ipinapakilala rin niya ang tiyuhin ni Freddy na si Hotspur, isang hambog na matagal nang gustong patalsikan ang ama ni Freddy upang maging bagong alpha. Ipinakikilala rin sa atin ni Freddy ang kanyang matalik na kaibigan, isang asong kalye na nagngangalang Buddy. Sa araw ang mga wolf ay namumuhay bilang mga tao, ngunit sa gabi, sila ay nagiging mapagbantay, nagmamasid sa buong bayan upang sagipin ang mga tao sa panganib. Bumalik tayo sa kwento, makikita natin sina Flashheart at ang iba pang mga lobo na nagsisikap iligtas ang ilang tao mula sa isang lumilipad na lobo. Sabik na patunayan ang kanyang sarili, sumali si Freddy sa ekspedisyon kasama si Buddy. Gumamit sila ng isang uri ng lubad upang pabagalin ang lobo, na sa wakas ay ligtas na nakalapag sa lupa. Dahil sa tuwa, agad na bumalik si Freddy sa kanilang pangkat upang makatanggap ng papuri. Ngunit pagdating niya, nakita niyang nagtatawanan ang lahat habang nanunood ng balita sa TV. Sa balita, tinawag siyang isang cute na tuta, at, mas masaklap pa, tinawag siyang isang rabbit supervillain, para sa kanyang ginawang pagsadyap. Nagalit ang mga nakatatandang lobo dahil halos nalantad ang kanilang lihim na pagkakakilanlan sa mga tao. Labis itong ikinadismaya ni Freddy, dahil kahit anong gawin niya, tila hindi pa rin siya nirerespeto ng kanyang pangkat. Pinayuhan siya ng kanyang ama na ang respeto ay hindi nakukuha sa isang iglap, ito ay kailangang paghirapan. Ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Freddy, kaya lumayo siya upang mapag-isa. Sinabi ni Buddy kay Freddy na hindi niya kailangang piliting maging isang bayani, dahil sa kanyang likas na ugali pa lang ay hinahangaan na siya ni Buddy. Ngunit hindi ito sapat para kay Freddy, gusto niyang magkaroon ng isang bagay na makakapagbigay sa kanya ng respeto. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang guhit sa bato at biglang nagkaroon ng ideya. Dinala niya si Buddy sa isang lihim na lugar sa kagubatan at sinabi rito na hinahanap niya ang bato ng pagtawag. Noon, ginagamit ito ng kanilang pangkat upang humingi ng tulong sa mga espiritu ng buwan, ngunit hindi niya alam kung bakit ito itinigil.
Determinado, inilagay niya ang kanyang kamay sa bato at nagsimulang magsalita. Habang nasa kalawakan, narinig ng mga espiritu ng buwan ang kanyang tinig, ngunit tila hindi siya sineseryoso. Gayunpaman, isang batang espiritu ng buwan, si Mopo, ang naantig sa kanyang mga salita. Dahil walang gustong tumulong kay Freddy, nagpasya si Mopo na siya na ang gagawa ng paraan. Nagsagawa si Mopo ng isang ritual na sa unang tingin ay hindi gumana, ngunit biglang nawala siya at lumitaw sa mundo ng mga tao. Habang nawawalan na ng pag-asa si Freddy, bigla siyang tinamaan ng isang maliwanag na liwanag mula sa kalawakan. Hindi niya ito napansin agad, ngunit sinabi ni Buddy na tumingin siya sa kanyang refleksyon sa tubig, nagulat siya nang makitang isa na siyang ganap na lobo. Sa wakas, inisip ni Freddy na wala nang ibang magagawa ang kanyang pangkat kundi respetuhin siya. Ngunit nag-aalala si Buddy, dahil tila hindi ito tamang paraan upang makuha ang respeto. Pagbalik ni Freddy sa kanilang tirahan, sinusubukan ng kanyang ama na ipaliwanag sa grupo na, kahit madalas magkamali si Freddy, wala namang duda na nais lang nitong makatulong. Biglang dumating si Freddy at ipinakita sa lahat ang kanyang bagong anyo bilang isang ganap na lobo. Nagulat ang buong pangkat at yumuko sila, hindi kay Freddy, kundi sa batang espiritu ng buwan na nasa likuran niya. Dahil dito, ipinatawag siya ng mga nakatatandang lobo, at ikinwento sa kanya ni Lady Hightail ang isang lumang alamat tungkol sa isang miyembro ng kanilang pangkat na si Max. Tulad ni Freddy, gusto rin ni Max na maging pinuno, ngunit hindi siya pinapansin dahil sa kanyang maliit na katawan. Sa paghahanap ng kapangyarihan, natuklasan niya ang ipinagbabawal na mahika ng lupa, na sumisira sa sinumang gumagamit nito. Ngunit hindi siya nakontento sa lakas na iyon, sinubukan niyang nakawin ang mahika ng mga espiritu ng buwan. Dahil dito, isinumpa siya ng mga espiritu at hindi na kailanman nakapagbalik sa kanyang anyong lobo. Dahil sa ginawa ni Freddy, muling nagkaroon ng koneksyon ang mundo ng lupa at espiritu, na maaaring magdulot ng matinding kapahamakan. Lalong lumala ang sitwasyon nang tumakas ang batang espiritu ng buwan. Sinubukan siyang habulin ng iba pang mga lobo, ngunit nang sumali si Freddy, sinuspinde siya ni Lady Tail mula sa pagiging bantay sa gabi. Desidido si Freddy na ayusin ang kanyang pagkakamali, kaya lumapit siya sa kanyang ama at hiniling na tulungan siyang maibalik ang espiritu sa buwan. Ngunit, sa matinding lungkot niya, sinabi ng kanyang ama na wala silang magagawa. Ang mga espiritu ay hindi dapat manatili sa mundo ng tao, at kapag nawala ang liwanag sa loob ni Mopo, mamamatay ito. Sa pag-aalala, pinuntahan ni na Freddy at Buddy si Mopo, na nasa bubong at pilit na sinusubukang bumalik sa buwan. Dahil hindi nila alam kung paano siya maibabalik, humingi sila ng tulong sa isang kaibigang aso na nagngangalang Hamish. Pumayag si Hamish na tulungan sila at dinala sila sa isang lihim na lugar sa ilalim ng lupa na tinatawag na The Great Kennel, kung saan nakatago ang lahat ng lihim at kasaysayan ng mga aso. Si Hamish ay tumingin sa mapa at nalaman kung saan tutungo si Max. Biglang dumating ang pangkat ng mga lobo, kaya napilitang tumakas sina Freddy at ang kanyang mga kaibigan patungo sa ibabaw ng lupa, kung saan naroon ang mga tao. Dahil sa sikat ng araw, si Freddy ay muling naging tao, si Hamish, na may ideya kung nasaan si Max, ay dinala siya sa isang bus na huminto sa isang kagubatan. Habang naglalakad sila sa paligid, inamin ni Hamish na hindi talaga niya alam kung saan sila patungo. Isa sa kanila ang hindi sinasadyang nag-trigger ng isang patibong na nagdulot ng kaguluhan. Matapos nilang makatakas, nagsimulang ipamalas ni Mopo ang kanyang misteryosong kapangyarihan. Samantala, ang pangkat ng lobo na pinamumunuan ni Flash Art, na naghahanap kay Freddy, ay nakahanap ng isang mapa sa ilalim ng kennel. Sinundan nila ito, naniniwalang doon nagtungo si Freddy. Sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, muling naging lobo si Freddy. Ngunit napansin niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Mopo, unti-unti nang nawawala ang kanyang panloob na liwanag. Pinahiga niya si Mopo sa kanyang bisig at hinaplos ito, ngunit biglang may kakaibang enerhiyang bumalot sa kanyang katawan. Napagtanto ni Freddy na sinusubukan ni Mopo na kainin ang kanyang panloob na liwanag mula sa buwan, na siyang nagpapanatili sa kanyang anyong lobo. Humingi ng paumanhin si Mopo, at nagpatuloy sila sa kanilang pakikipagsapalaran. Maya-maya, lumitaw ang ilang nakakatakot na nilalang at nagsimulang habulin sila. Matapang na hinarap ni Freddy ang mga ito, ngunit nang mapagtanto niyang hindi epektibo ang kanyang mga atake, napilitan siyang tumakas. Sa mismong sandali na muntik na silang mapatay ng mga halimaw, isang babae ang dumating at ginamit ang kanyang mahika upang pigilan ang mga ito. Nagpakilala sina Freddy at Buddy sa kanya at sinabi kung sino ang hinahanap nila.
Natuklasan nilang ang babaeng ito ay si Max, ang mismong taong matagal na nilang hinahanap. Upang makuha ang tiwala ni Max, matalinong nagsinungaling si Freddy at sinabing siya rin ay itinakwil mula sa pangkat ng lobo, katulad niya, dahil sinubukan niyang nakawin ang kapangyarihan ng espiritu ng buwan. Hindi lubos na nagtitiwala si Max, kaya sinubukan niyang subukan si Freddy. Binigyan niya ito ng sandata at inutusan siyang patayin ang kanyang mga kaibigan upang mapatunayan ang kanyang katapatan. Sa likod ng kanyang kamay, bumulong si Freddy sa kanyang mga kaibigan na magpanggap na patay, at sinunod nila ito ayon sa plano. Nang isipin ni Max na patay na ang mga kaibigan ni Freddy, nagsimula siyang magtiwala sa kanya. Sinimulan niyang ituro kay Freddy kung paano bumukas ng mga portal patungo sa mundo ng mga espiritu. Napagtanto ni Freddy na siya at si Max ay may pagkakatulad, pareho silang itinakwil ng kanilang pangkat. Ang kaibahan lang ay pinili ni Max na gumamit ng itim na mahika upang palakasin ang sarili. Samantala, hindi sinasadyang na-absorb ni Mopo ang madilim na mahika mula sa isa sa mga nilalang ni Max, kaya unti-unti siyang nagiging masama. Kinaumagahan, habang bumabalik sa pagiging tao si Freddy, sinimulan ni Max na turuan siya kung paano gumamit ng mahika ng kalikasan upang mag-cast ng mga spell. Si Mopo naman ay hindi na ang dating siya, sinimulan niyang sipsipin ang enerhiya ng ibang mga hayop sa paligid. Pagkalipas ng 2 araw, natutunan ni Freddy kung paano gamitin ang mahika ng kalikasan. Hiniling niya kay Max na ituro sa kanya ang pinakamahirap na spell, ang pagbubukas ng portal. Ngunit binalaan siya ni Max na ang labis na paggamit ng mahika ay maaaring makasira sa kanyang isipan, tulad ng nangyari sa kanya noon. Sa kabila ng babala, patuloy na nag-aral si Freddy. Isang gabi, palihim na nagtungo si Freddy sa bundok kung saan matatagpuan ang aklatan ng mga salamangka, ang pinagmumulan ng kaalaman ni Max. Habang nagbabasa siya ng mga spell, narinig siya ni Mopo at tumakbo patungo sa kanya. Masayang pinaglaruan nila ang mahika ng kalikasan, ngunit nabahala si Buddy dahil napapansin niyang unti-unting nagbabago si Freddy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napagtanto nilang malapit nang mamatay si Mopo. Nag-alala si Freddy at desperadong humanap ng solusyon. Biglang lumitaw si Max at nalaman niyang nagsinungaling si Freddy, ginamit lamang siya upang matulungan si Mopo na makabalik sa buwan. Galit na galit si Max at sinabing hindi siya maaaring pagkatiwalaan. Sinubukan ni Freddy na kumbonsihin siyang magbago at makipagkaibigan, ngunit hindi naniwala si Max. Tinawag niya ang kanyang mga hayop upang patunayan na may mga kaibigan siya, ngunit napagtanto niyang hindi siya tunay na mahal ng mga ito, tanging takot lang ang nararamdaman nila sa kanya. Labis siyang nalungkot. Ipinaliwanag ni Freddy na kung tutulungan niya si Mopo makabalik sa buwan, maaari siyang muling makuha ang respeto ng pangkat ng mga lobo. Sinabi ni Max na hindi niya kayang buksan ang portal mag-isa, kaya iminungkahi niyang pagsamahin nila ang kanilang kapangyarihan. Matapos mag-chant ng spell, nagtagumpay sila sa pagbukas ng portal. Ngunit sa huli, inilantad ni Max ang kanyang tunay na hangarin, gamitin si Freddy upang nakawin ang kapangyarihan ng lahat ng espiritu ng buwan. Pinatulog niya si Freddy at ang kanyang mga kaibigan, at dahil dito, nagsimula ang kaguluhan sa mundo. Habang unti-unting nawawala ng kontrol si Max sa kanyang sarili, dumating ang pangkat ng mga lobo at sinabing hindi niya kailanman mapipilit ang respeto ng iba. Sa galit, ginamit ni Max ang kanyang mahika upang pilitin silang yumuko sa kanya. Ngunit lumitaw si Buddy kasama ang isang higanteng paniki na kanyang naging kaibigan at inatake si Max. Sa gitna ng laban, tinangkang bumalik ni Mopo sa portal upang maibalik ang kanyang liwanag, ngunit tinamaan siya ng mahika ni Max. Sumugod si Freddy upang ipagtanggol siya, at sa huli, napaglabanan niya si Max at ginawang isang palaka. Nawalan din ng bisa ang kanyang mahika, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nasobrahan ng enerhiya si Mopo at naging isang napakalaking halimaw. Upang pakalmayan siya, kumanta sina Freddy at ang kanyang mga kaibigan, at bumalik sa kanyang dating anyo si Mopo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sinimulan niyang isara ang portal upang iligtas ang lahat. Sa sobrang desperasyon, inilabas ni Freddy ang enerhiya ng buwan mula sa kanyang katawan at inilipat ito kay Mopo. Dahil dito, nakakuha si Mopo ng sapat na lakas upang makabalik sa buwan, ngunit hindi na kailanman muling magiging lobo si Freddy. Nang makabalik si Mopo sa buwan, masaya siyang muling nakapiling ang kanyang ina. Napahanga ang ibang mga espiritu sa ginawa ni Freddy, kaya ginantimpalaan nila siya ng bagong kapangyarihan. Sa kanyang pagkagulat, muli siyang naging lobo, at sa pagkakataong ito, buong galang na yumuko ang buong pangkat ng mga lobo sa kanya. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.